love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Alam mo yung hindi mo nararamdamang nag-e-exist ka. I don't feel real. I don't feel connected to this world. Yun bang feeling mo invisible ka? Yung feeling mo wala kang saysay at walang kwenta ka sa mundo. At ewan ko lang if it will ever get better. Hindi ko ma-imagine ang future ko na nagpapatuloy ako sa paghinga sa mundong ito. Na hindi ko maramdaman na meron akong katawan. Yung bang parang meron lang akong mind, pero wala ng puso. Manhid na. Dear Mags FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Saraya. Na-diagnose ako ng major depression, PTSD, and anxiety for more than 10 years na. Going 31 years old na ako. So halos 15 years, depressed ako. Kapag naiisip ko ang tungkol sa buhay ko, habang tumatagal, honestly, lumalabo. Parang wala akong matatandang masasayang memories. Kasi naman, para bang hiniwalay ko na ang sarili ko sa mundo most of my life. Para bang I dissociated from the trauma, sa anxiety, sa depression, and eventually, sa lahat-lahat ng mga bagay. Kaya even the happy moments, parang hindi ko na maramdaman, hindi ko na maalala. Nasanay na rin ako na ihiwalay ang sarili ko sa ibang tao. Sa mga circle of friends, sa mga nangyayari sa labas ng mundo. Laging nasa bahay lang ako. Mag-isa, ayoko nang may kasama. Hindi rin ako nakikipag-usap ng matagal sa iba. So habang nabubuhay ako, tumatanda, halos hindi ko na o-open ang bunganga ko. Isang tanong, isang salita. Hindi nakikipag-usap kahit sa kapamilya, kahit sa mga kamag-anak pa. Oo, nag-aral ako, pero nasa tabi lang ako. Madalas, walang kasama, walang kausap. Hindi sa ayoko makipag-friends sa kanila. Pakiramdam ko lang talaga, walang makakaintindi sa akin. At wala na rin naman akong ganang makipag-usap pa. Kaya siguro, na-diagnose ako ng major depression. Yung pakiramdam na to, hindi na nawawala sa akin. Para bang 24/7. Pagising ko sa umaga, dissociated na ako, hiwalay na yata yung isip at puso ko sa mundo. Sa pagtulog ko, ganun pa din. Nasanay na akong ihiwalay pa rin sa mga nangyayari, sa mga kontrobersya, sa isyu ng mundo. Yun bang feeling na yung palibot ko ay hindi totoo? Yun bang yung ulo ko ay parang nasa cloud 9 lang? Yun bang feeling ko yung mga mata ko lang ang gumagalaw? Tinitingnan lang ang mundo pero walang pakiramdam. The feeling that I am not here in this world. This feeling started to bother me around 10 years ago. Nagsimula lang naman ang pakiramdam ng depression ko. Nung one time, nasabihan ako ng nanay ko, wala daw akong mararating sa buhay ko. Ni wala daw akong katalent-talent. Ni wala daw akong ka-skill-skill. Ni hindi ko daw sinasali ang sarili ko sa mga laro sa labas or sa mga activities sa school. Paano daw ako magkakaroon ng magandang kinabukasan kung ganito ang ugali ko? Alam ko concern ng nanay ko sa akin. Alam ko na para sa kabutihan ko naman ang sinasabi niya. Para ma-realize ko. Pero hindi ganon ang epekto sa akin. Nawalan ako ng ganang mag-aral. Kaya naman, hindi ko natapos ang high school ko at nagmukmok na lamang sa bahay.
Standby. Umaasa na pakakainin lang. Tulog, medyo gumagawa ng mga gawaing bahay. Sinasalo na lang lahat ng mga pagbubunganga ng nanay ko. Pero nasasaktan ang puso ko. Pero naging manhid na rin ako katagalan. So anong magagawa ko? Wala akong talent eh. Ipinanganak ako sa mundong ganito. Parang pipi at bingi. Walang pakiramdam. Pero nung tumagal na, ang mother ko na mismo ang naghanap ng therapist. Kasi napapansin na talagang kakaiba ako sa lahat ng mga kapatid ko. And after almost a year of therapy, na-diagnose ako ng tinatawag nilang depersonalization or derealization disorder or DPDR. Ewan ko kung common sa pandinig ng iba, pero totoo. I felt completely hopeless and started obsessing over this feeling. Para bang pakiramdam ko, unti-unting nawawala na ako ng bait. Parang unti-unting kinakausap ko ng sarili ko. Parang mababaliw na ako. Parang sa sobra kong depressed na alam kong wala nang patutunguhan ang buhay ko. Feeling ko grounded. Sinubukan ko naman, pero hindi nag-work. No medication, no type of therapy, no vitamins. Wala. Pagkatapos ng diagnosis na yon. Niresetahan ako, pero hindi ko iniinom. Pakiramdam ko wala ding epekto yon. Sabi din naman, nasa akin lang din ang problema. Ako lang din daw makakatulong. Pero nang tumuntong na ako ng 29 years old ako nang realize ko na I have to do something. Kailangan ko nang i-address yung mental illness ko na to. But I decided suddenly na it was not anything mental. That there was something physical wrong with me. Akala ko may sakit lang ako physically. May kakaibang illness lang ako. At hindi ako naniniwala sa sinasabi nilang depersonalization or derealization disorder or DPDR. So nagpa-MRI ako, nagpa-blood work, nagpatingin sa neurologist. Pero alam niyo kung ano lang ang lumabas? A bunch of medical bills. Walang answers. Gumastos lang ako sa medical bills. Wala din naman. So there I was for the first time. Tinanggap ko ang katotohanan na eto yun ngayon. Ang realidad na ganito ako eh. Ipinanganak na walang katalent-talent. Ipinanganak na walang kwenta sa mundo. Ipinanganak na hindi alam kung ano pang role ko, bakit ako nabubuhay sa mundo. That my reality feels unreal. It was a very dark place for a while. Pero hindi sumuko ang nanay ko. Tinulungan niya pa rin ako. Nakatagpo kami ng isang therapist who helped me tremendously. I believe that accepting this feeling was what I needed to heal. Yun bang feeling unreal? Symptom daw yun ng dissociation. Tama nga pala yung DPDR na diagnosis ng unang therapist ko. Kasi ina-isolate ko ang sarili ko sa ibang tao. At ang ugali ko, na ayaw ko makipag-usap sa iba. Ang ugali ko na kino-close na ko na ang mind at puso ko. Dahil ang akala ko'y walang makakaintindi sa akin. Walang makakatanggap sa akin. Doon nagpo-problema
ang therapist ko. Pero sabi ng therapist ko, the mind uses dissociation as a way to cope with stress and traumatic events. At kung babalikan ko nga, ang answer lang naman dun kung saan nagsimula ang stress at depression ko ay yung pinamukha sa akin ng nanay ko mismo na wala akong katalent-talent na anak. Dun lang naman yung nagsimula at wala na akong maisip na iba. Dahil pagkatapos nun, ayoko nang maging masaya. Kahit may mga happy memories ang pamilya, hindi ko na maalala pa. Bigla na lang din akong nalulungkot kapag naaalala ko lang mga yun. Sabi nga, to answer my question daw, depression can cause high levels of stress. So I do not think, or I do think that severe depression can cause you to feel unreal. Kaya nakakatakot. Hindi ko masabi-sabi sa nanay ko na ikaw ang dahilan, Nay. Ikaw may sabi kasi sa akin, kaya ako na-depressed. Pakiramdam ko kasi noon wala akong kwentang anak sa'yo. Bakit mo pa ako binuhay? Sinasabi ko sa sarili ko na I'm sorry, self, if you are feeling this way. Pero hindi ko masabi-sabi sa nanay ko. Naiiyak na lang ako. Laging nagtatago sa kwarto, nagkukulong. Tinatakpan ng kumot ang mukha dahil malakas ang iyak ko na ayoko namang iparinig sa kanila. Kaya masasabi ko lang, sa lahat ng mga may depresyon na katulad ko, slowly, sana'y matanggap natin, dahan-dahan, dahil ginagawa ko na. Matanggap na reality ito. Matanggap ang sarili na ganito lang tayo. Siguro kung hindi pa natin natatagpuan ang role natin sa mundo, baka balang araw, wala namang pinipiling edad yon. Hoping pa rin ako na sana yayakapin ako ng nanay ko at sasabihin na may kwenta kang anak. Proud ako sa'yo. May mga talents ka, hindi mo palang nade-develop. Yun lang naman ang gusto kong marinig sa nanay ko. Baka makakagamot yon. Pero sa edad kong 31, hindi ko pa rin naririnig. Hindi ko pa rin nararamdaman na mahalaga ako sa nanay ko. Kaya naging kakaiba ako sa lahat ng mga kapatid ko. Sana'y mapayuhan din ako ng mga kamaks. First time kong magsulat, hindi man ako nagjo-join sa hashtags nyo. Pero palagi akong nakikinig sa inyo. Sana isa din ako sa mamapayuhan nyo at mabuhayan ng loob na may pag-asa pa sa buhay ko. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Saraya. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa
Dear Mags FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sergeant. Love, life, and lessons from the past only at Dear Mags FM with DJ Chini.